Good day po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Bayambang, Pangasinan, na kung saan ang nakikita nyo po ngayon ay ang mga naggagandahan, naglalakihan na mga baka po na imported. Ito po ay mga baka na para sa kumbaga milking cow. At kasama po natin ngayon, interviewin natin ang operations manager, walang iba kundi si Samuel Lumboy Jr. Sir, anong lahi ng mga baka nyo rito? Holstein Jersey. Holstein Jersey. So ano po sila talagang panggatas? Dairy, panggatas. Pang dairy. Crossbreed siya ng Holstein at Jersey para maka-adapt siya sa tropical climate ng Philippines. Siya ng Australia. Kasi kung purong Jersey, hindi siya makaka-adapt sa climate. At kung purong Holstein, hindi rin. Kaya pinaghalo yung Holstein Jersey. So ano po ito, sir? Gagamitin nyo na paano ba? Yung gatas nila o nagbre-breed po kayo? Yung gatas lang ang gagamitin. Technically, magkakaroon ng gatas ang isang ina kapag siya ay nanganak. Anong gagawin nyo dun sa mga anak? Palalakihin. Kung lalaki, ikapals. Okay. Pero mga babae, 95% babae ang anak nila dahil 6 semen ang sinaksak sa kanila. Slick gene. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, similya pa lang, napipili na. Napipili na yung similya pag babae ang offspring ng baka. So, 95% accurate yung accuracy niya. Gagatasan ng 180 to 220 days. Kapag siya ay nanganak. 180 to 220 days na gagatasan, meron siyang milk production. Daily yan. Ilang liters ang makukuha? 10 to 15 liters daily. Okay. Yung anak, ilan ang dededehin niya? Ilang litro daily? 5 liters. 5 liters. So, kung 5 liters at yung naproproduce ng nanay ay 15 to 20 liters, meron kayong kumbaga tubo na 10 to 15 liters daily. And then, gaano katagal na pagagatasin yung anak, yung calf? 2 months. 2 months. So, 60 days. After ng 60 days, ano nang papakain? Starter feeds at silage. So, kung 2 months, 60 days yun, ilang days yung pwede siyang kuha na ng gatas yung ina? 180 to 220 days. Okay, so kung 180, that is 6 months, sabi na natin. So 6 months, 2 months lang na pagagatasin niya yung anak niya. So may 4 months na nagproproduce siya ng milk na yung buong-buo na pwede nang ibenta or pwede nang i-distribute, Kung tutuusin, pwede siyang ibenta buong-buo mula pagkapanganak niya dahil ang gagamitin after na ipagatas yung colostrum on the first day, second day, pwede nang milk replacement ang gagamitin. Yung kapag nag-milk replacement kayo, pagdating sa mas mura ba yung milk replacement? Mas mura yung milk replacement kasi mas kailangan mo yung gatas ng baka for the market, in the market. Kaya mag-milk replacement ka, mas mura siya doon sa cost nung gatas na nanggagaling sa ina. So ano po yon, yung maproproduce ninyo, pangbenta talaga? Pangbenta. As of now, nakakapagbenta na ba kayo? Hindi pa kasi nasa calving season pa lang kami, nag-start kami ng calving season ng August hanggang October. Ayun. So ilan na yung mga calf nyo? 21 na. So ilang heads po ba to? 45. So may nakikita nga ako rito yung parang baka sa birch tree, Ayun, birch tree. It's everybody's milk. So ano po yung mga pinapakain nyo? Dairy feeds, pellets, at saka fresh na damo. So nagtanim na po kayo ng mga damo dito? Mombasa. Meron kaming na-peer pero lang yung tummy peelers, wala siyang sustansya. Okay. Yung yung corn silage gumagamit kayo? Oo, corn silage. Ayan yung kinakain nila. Saan yung milk production nyo? Saan nyo ginagawa yun? Doon yung milk production. Ayun. Yung kasalukuyang ginagawa pa lang milking parlor at saka milk processing area. Pwede rin gumawa ng pastillas dito, Pastillas, cheese, white cheese. So, ano po ito? Sabon.
Pwede ring sabon. Ano pala to? Ito ay pagmamay-ari ng foundation. Kasama kita sa Barangay Foundation. Tama po ba yun? Incorporated. Founded by our former mayor, Mayor Cesar Tirado Quiambao. Ayun, si Mayor Cesar. Asawa po nila si Mayor Nina Jose Quiambao. Ayun. Napakaganda ng structure. Kitang-kita natin talagang ongoing yung development. May payloader doon. Gumagawa ata sila ng daan. Kailan nyo po, kailan yung target nyo na pwede na kayo mag-market ng milk? January. Ako po ay nagawi dito para tignan yung kanilang mga alagang baka. Tignan nyo po ito. Ito po yung sinasabi kong baka na nakikita natin doon sa birch tree. Ayan. Ayan, ang laki po niya. Ayan. Ayan. And then FYI po, si Samuel ay younger brother ko po. Ayan, siya po yung dito. Ano yung position mo rito? Operations Manager. Operations Manager. Ayan. So, marami kang minamanage. Pati yung sa farm namin sa layer farm, siya po yung manager doon. Ayun. And then sa kabila, yung kambingan doon. Dairy goat din. May nagpapagatas pa ba dyan? Ayun. Manual milking. Okay, pakita po natin. Ayan. Ayan po, yan. Yan, nagmi-milk sila. Ayan. Wala pang nakukuha. May lumalabas. Saan? Marami. Ay, ayun. Ayun pala, ayun. Sir, magkano yung ganyang machine? Pakita po natin yung machine, Ang galing. So, ito po yung machine. Paano mo malalaman, sir, na tapos na? Pag wala nang lumalabas. Ayun. Ano po yung pangalan nyo? Gabriel. Ayan, si Sir Gabriel. Ayan, so ito yung, anong tawag po dyan? Manual milking machine. Manual milking machine. Magkano pong ganyan? 75,000. 75,000. Yung ganon pong container, yung stainless, ilang liters yan? Milking can. 20 liters. 20 liters. Ilang baka yung isa? Kaya ba niyang punuin yan? Hindi niya kaya 10 to 15 liters. 10 to 15 liters. So parang dalawang baka para mapuno yan. And tapos pag nakuha nyo dyan, andyan na siya, anong gagawin nyo doon? Lalagay sa I-sterilize nyo. Cooling, tapos ipaprocess. Ito, raw milk ito, hindi siya advisable for human consumption. Dahil? Kasi hindi pa siya na-process under pasteurization. Pagkatapos kunan yung baka, ilalagay dito sa collecting milking cans, tapos ipapasteurize, and then ready na i-consume ng human consumption. Pero for now, hindi namin siya pinapasteurize kasi iniinom lang din ng mga guya nila. Ayun. So, ang galing. Ayan pala. Anong tawag ulit dito? Milking machine. Milking machine. Ayan. Ano yan? Available sa local market? Hindi. By order siya kasi imported. Saan makaka-order nito? Sa Batangas Dairy Farm Tech. Sa Batangas Dairy Farm Tech daw. Pwedeng umorder. 75,000. Meron pa kayong gagatasan, sir? Dahil? Maselan sila. Okay. Pag narinig yung makina, mananadyak na pa. Nananadyak kapag narinig niya yung makina. Yung vibration siguro ng makina. Kaya minamano-mano nyo. Gaano katagal kapag imamano-mano nyo? Mabot niya 10 minuto. 10 minutes din. Ayun. Ang galing Ayan. So, nagka-idea po tayo dito kung paano yung dairy. Ayan. Marami rin silang tauhan dito. Lahat ng corner ata may tao. Ayan. Tapos andito rin si nanay. Ayan. 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 So ano yan? Ito yung raw milk. Ayun. Ayan. Yung gatas. Mother, patayuin mo sila. Utusan natin yung manager dito, yung operations manager, para patayuin niya yung kanyang mga goya. Ayan.
Siyempre, susunod siya sa akin dahil kuya niya ako, no? Kahit manager siya rito. Yung kapatid ko po ay member ng LGBT. So, bukod sa brother, sister ko pa. Yan. Son ka pa. May brother ka na, may sister ka pa. Ayan. Yan si Manong. Anong pangalan niyo, Manong? Ferdinand Rosario po. Ferdinand Rosario. Ano pong trabaho niyo rito? Caretaker. Caretaker. Ayan. Yan po si Sir Ferdinand Rosario. Siya yung caretaker dito sa mga baka or buong property. Ayun, sa buong property ng foundation ni Mayor Kiambao. Ayan. So yan na pinapatayo niya yung mga goya. Malalakas na sila, no? Ilang days na yan? Pinakamatanda dito, 35 days. Pinakamatanda daw ay 35 days. Ayun yung 1 day old. Ayun, yung 1 day old nandun siya sa sa pen. Ayun. Ayun, para hindi siya ma-disturb, hindi siya ma-stress. Binubukod siya. Ayan, so ang ganda. Kapag bibilin to sa sir, mga magkano? Including yung transportation niya, mga magkano nga abutin kaya? Mga nasa 30,000. 30,000 ang Pagbabae. ganun lang kamura? May mabibili? Wala, hindi siya for sale. Not for sale, pero para mo na rin sinabi na 10 piso lang pero not for sale, ang alam ko kasi dito mahal tong mata hundreds, baka 150. Oo. Pag 1 year old na babae, nasa 150. Ayun, 150,000 yung 1 year old na babae. Pero syempre, bakit mo ibebenta ng 30,000? Di palakihin mo na, di ba? Ayan, pero dito po ay pagmamay-ari ng foundation, kaya ito po ay not for sale. Tapos ano yung mga nasa drum, sir? Mga kinakain ng baka, silage. Mga silage, Ano yung nasa sako? Ay, pigs. Feeds yan. Alternative, silage sa umaga or feed sa umaga, bandang tanghali. Silage sa umaga, merienda, pigs. Ayun. Tanghali, silage, merienda sa hapon, pigs. Tapos sa gabi, silage. Ayan, gaganda po ng mga baka nila, Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Ayan, mula po dito sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Kasama ko po si Samuel Lumboy, ang aking kapatid. Ayan, na nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless. Ayan. Thank you po, thank you.